Nice day ngayong araw. Home service tayo. Andito na rin pala tayo sa bahay ng client natin. Stencil na rin natin tong design na napili ng client natin. Sa dibdib niya pala napiling ipalagay yung bago niyang tattoo. Ngayong araw din pala ay mabibinyagan natin siya. Dahil first time lang daw niya magpapatattoo. Kalmado lang naman si Sir at hindi niya pinapakita yung kaba niya. Parang hindi niya first time na magpapatattoo ngayong araw. Dahil hindi naman niya tayo tinanong kung masakit bang magpatattoo. Wala rin siyang sinabi sa atin na first time niyang magpapatattoo. Ayun pala yung napiling design ng client natin. Napaka-smooth nga ng pag-stencil natin dyan. At ready na rin natin yung mga kailangan natin gamitin para maumpisan na. Bali, itong una nating tatatuan na si Sir ay hindi taga dito. Bali, yung nagpa-schedule talaga sa atin dito. Yung katrabaho ni Sir. Kahit na hindi siya yung nagpa-schedule sa atin, siya muna yung uunahin natin. Dahil yung nagpa-schedule sa atin, siya na yung nag-request sa atin na unahin na nga daw yung katrabaho niya. Dahil masunurin tayo para hindi na magkagulo. Si Sir na yung uunahin natin. Dapat talaga kasi yung nakaraang buwan pa sila magpapa-schedule sa atin. Kaso nga lang, hindi natin alam yung dahilan. Dapat nga tatlo talaga silang magpapa-schedule ng tattoo sa atin nung nakaraang buwan. Pero ngayong araw, dalawa na lang sila. Hindi ko alam kung umatras na yung kasama nila o natakot. Pero sinabi nila na may pasok nga daw. Kaya hindi daw nakasama. Kaya ang mangyayari ngayon, si Sir muna yung uunahin natin. Dahil siya yung unang inihain ng kanyang katrabaho. Ayun na nga, at pinatikim na natin kay Sir yung pinakamasarap na kamot natin. Tinry ko nga muna din kung magkakareaksyon yung mukha ni Sir o gagalaw yung katawan niya. Pero naging okay lang naman yung unang baon natin. Kaya tinuloy-tuloy na natin. Kalasan talaga pag first time na nagpapatato, tinatry muna natin ang unang baon, konting linya lang muna kung ano yung magiging reaksyon ng client natin. Pero pag naging okay lang naman yung client, tuloy-tuloy na yon kasi parang binibigyan niya na tayo ng assurance na kaya niyang gawin. Mali, na kaya pala nating gawin yung design na gusto niyang ipatato. Una pala natin ginawa dito, nilinyahan muna natin yung lahat ng linya ng design para hindi tayo mabura ng stencil. Nakakatuwa nga dahil kahit first time ni Sir ay wala tayong nakitang pangit na reaksyon o hindi natin napipil na nasasaktan siya. Nakakwento nga sa atin ni Sir, yung katrabaho nga daw niya, yung sinabi niya na magpapatato daw siya sa dibdib, ay sinabihan daw siya na masakit daw magpatato sa dibdib. Pero si Sir naman ay okay lang naman. Hindi siya nagdadalawang isip kahit na nasabihan na siya na masakit magpatato sa dibdib. Dahil tuloy pa rin siya na nagpatato sa atin at hindi man lang niya tayo tinanong kung masakit ba talaga magpatato sa dibdib. Sila Sir din pala ay mga nagtatrabaho sa LRT. Bali pala itong si Sir na tinatatuan natin ay driver pala to ng LRT. Kaya pag nasakyan mo to si Sir, parang pangit ata yung pagkakasabi ko. Parang si Sir ata yung papatungan. Pag nasakyan mo yung LRT dinadrive ni Sir, maswerte ka kasi magbabayad ka pa rin kahit kilala mo siya. Parang ang bilis naman din umandar ng LRT para makita mo kung siya yung nagdadrive. Saka hindi mo naman din siya makakausap kasi hindi mo naman siya sasakyan. Hindi naman natin talaga siya masasakyan kasi yung sasakyan natin yung LRT talaga. Napakalakas ni Sir siguro dahil sa pagdadrive niya, no? Ewan ko kung may connect yun, no? Porket driver, exempted na masaktan. Kasi kahit first time niya lang magpatato ay wala man lang siya reaction talaga hanggang sa matapos kami. Dito nga din ay nag-white ink na tayo. Ito na rin yung pinaka-pinali at ito na rin yung pinaka-masakit na parte. Hindi naman dahil sa white ink, dahil naman din sa sugat na napahinga na at susugatan pa natin ulit. O madadaanan natin ulit yung mga parteng may sugat na. Siyempre, pagkatapos natin lagyan ng white ink, gagamitan na natin ng foaming soap at lilinisan na natin. Para nang sa ganoon makita na natin kung ano ba yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. First time pa nga lang magpatato ni Sir pero nabalak na nga rin niya magpatato ng malaki pa. Doon sa kabilang dibdib niya may pinakita na nga rin siyang design sa atin. Napakalakas, di ba? First time lang magpapatato tapos nagbabalak na uli na magpatato. Siguro nga dahil sa session na nagawa namin at dahil din sa nakita niya yung resulta na ginawa nating tattoo. Ayun na nga rin, papakita na nga rin natin sa inyo kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Comment na lang din kayo kap kung ano yung kulang at ano pa yung mali at kung ano pa yung mga kailangan nating gawin. Hanggang dito na nga lang din yung video natin kaya para sa tattoo ni Sir, nice!